Usap po natin ngayong araw na to, meron po tayong nakakausap. Ito po si Glyza Escolar, ang weather forecaster ng Pag-asa. Glyza, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, Kuya Kim, at kay Ma'am Susan. Glyza, super typhoon na si Bagyong Karina. Apo. Ano-ano ang mga factors na nagdulot at nagpalakas nitong bagyong ito? Ang usual po na factor na nagpapalakas po ng isang bagyo ay ang mainit na dagat po. So far po ngayon yung energy po ng dagat, yung temperatura ay very favorable for intensification po. Karina, itong si Super Typhoon, Glyza, ay ito'y papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ano ang magiging epekto nito sa habagat habang papalayo ito sa bansa? At kailan? Inaasahan po natin na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina bukas po ng madaling araw o umaga po. At pero mauuna po itong maglandfall dito po sa northern portion ng Taiwan. Kahit po makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ay asahan pa rin po ang malalakas na pag-ulan dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon. Kanlurang bahagi ng Luzon. Dito sa Metro Manila, Glyza, kailan natin aasahan na humina ang pag-ulang nararanasan natin ngayon? Inaasahan po natin na mangyayari yan po by weekends po, Kuya. Weekend pa. So magpapatuloy ng 24 hours sa 24 oras itong pag-ulan na ito sa Metro Manila? Yung pag-ulan po sa Metro Manila ay ito po yung peak ng kalakasan. Bukas po ay ang forecast po namin moderate to heavy rains po, and then eventually po pagdating po ng Biyernes, medyo cloudy pa rin po at meron po mga occasionally na mga thunderstorms. Ang habagat ay enhanced, pinalakas. Kailan hihina ang ihip ng habagat na may dalang pag-ulan? Ang habagat po ay inaasahan po namin na whole country ay gradually hihina po kama Saturday and Sunday. May Saturday. Ano ang dapat mag-abang na bahagi ng Pilipinas na magdadala pa ng malaking pag-ulan dahil dito sa habagat? Magandang tanong po yan, Kuya Kim. So ngayon po ang sentro po ng pinakamalalakas na pag-ulan dito po sa Central Luzon at kasama na po ang Metro Manila, lalo na po yung northern part ng Manila at ang Rizal area po. So dahil po umaakyat po yung Karina, ay yung location po o yung concentration po ng habagat ay unti-unti din pong aakyat. So bukas po ay inaasahan po natin na ang pinakamalalakas na ulan ay ma-observe po natin dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan at ilang pang karatig lalawigan po. So yung paakyat din po yung maxima po ng pag-ulan bukas. Glyza, sa mag-flood forecast naman tayo, mag-high tide na ngayon. Anong epekto ng high tide dito sa pagbahang nararanasan natin dito sa Metro Manila at doon sa mga tabing dagat na lugar? Opo, dahil po tuloy-tuloy po ang pag-ulan at kung mag-high tide, lalo pong tataas po yung tubig. Although ako po ay hindi po ako ang expertise ko po ay more on forecasting. Pero logically po pag dating po ng high tide ay mag-a-add up po yan sa taas po ng tubig na nararanasan po sa ibang lugar po sa Kamanapa. So ano aasahan ng mga kababayan natin lalo dito sa lalawigan ng Rizal, yan at mga talagang binahana ito, Glyza. Marikina. Marikina, yan San Mateo na yan, Montalban. Ano ang aasahan nila at ano mga paghahanda na dapat nilang gawin habang ito si Karina ay hindi pa lumalabas talaga ng ating bansa, Glyza? Sa Rizal po, dahil po yan ay bulubundukin o mataas na lugar po at expect po natin na heavy to intense po ngayong araw, ay pinag-iingat po sa posibleng banta po ng landslide. And yung Marikina naman po, dahil downstream po yan, so likely po medyo kailangan po magmatsyag at makipag-coordinate po sa LGU at yung mga disaster risk reduction managers po para sa karampatang aksyon na pwede po nilang gawin dahil eventually po bababa po ng kasama na po yung Marikina, yun po yung downstream halos ng Rizal. So hanggang Friday, asahan natin may mga pag-ulan pa rin tayo, Glyza. At yung sabi mo nga kanina, by weekend pa natin inaasahan na baka gaganda ang panahon. Opo, dito, bali gradually po yan. Dito po sa Calabarzon area ay by Friday po makikita-kita na po nila yung haring araw. Although abangan pa rin po yung mga isolated thunderstorms. Dito naman po sa Manila, makulimlim pa rin po at may likely 1 to 2 thunderstorm po tayo inaasahan. At sa Manila area po at all over the country po ay yung halos buong bansa po ay Saturday, Sunday pa po
gaganda po yung panahon. Dito sa Metro Manila, Glyza, no? Ito kasi mag-aalas 6 na. Ano ang aasahan natin ngayong magdamag na lilipas? Kasi syempre yung iba na ayaw pa rin lumikas at baka nagaano na makahihina na. Ano ang aasahan natin para magkaroon na sila ng paghahanda habang may kaunting liwanag pa, Glyza? Opo, sa mga kababayan po natin, habang tinitingnan po namin yung satellite images, medyo makakapal pa po o may mga overshooting tops yung term po namin sa forecasting. Yung mga thunderstorm o yung mga pag-ulan na nakikita po natin ngayon na concentrated dito po sa Central Luzon, dito po sa Metro Manila at Rizal area. So yung nasa lugar na po yan at medyo delikado po yung kanilang area ay ngayon po ay dapat maghanda na po silang mag-evacuate at kung may abiso na po ang LGU at yung disaster risk reduction managers po ay sumunod na lamang po para sa ating kaligtasan. Glyza, sa ngayon na kaya red rainfall warning pa ang Metro Manila. Anong rainfall warning aasahan natin sa susunod na 3 oras hanggang bukas ng umaga? Inaasahan po natin na magre-red po ulit tayo and then pagdating po ng madaling araw, pwede na po gradually mag-orange and hopefully by tomorrow afternoon po ay nasa yellow na lamang po. Malalakas pa yun. Glyza, siguro magandang mai-refresh natin, maipaliwanag natin muli itong mga color coding ng mga rainfall warning natin para pag nakuha ng ating mga kababayan, mga kapuso sa kanilang mga telepono, ay alam natin kung ano yun. Ano po ang red rainfall warning, Glyza? Yung red rainfall warning po ay nasa at times torrential na po yung mga pag-ulan. So simulan ko po sa yellow warning. Yellow, Opo. Usually po ang Pag-asa po ay nag-start po as yellow warning. So inaabisuhan po yung mga lugar na posibleng bahain. So kung meron pong heavy rain sa expected o observe ay nag-yellow warning po ang ating rainfall warning team. So pag medyo nakita po natin na tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, upgrade po into orange warning. Ibig sabihin po medyo nakakabahala po yung inaasahang pagbaha dun sa mga areas po na nabanggit. And then pag red naman po, medyo may threatening na po yung pagbaha at malawakan na rin po yung mga pagbaha. Okay, maraming salamat. Glyza Esculiar, ang weather forecaster ng Pag-asa. Thank you very much. Thank you rin po sa pagkakataon.